Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, magandang pag-usapan po mga kabida, no? Nakaka-intriga po itong promotional video po mga kabida, no? Ni Senator Amy Marcos po, na posted po ito mga kabida sa kanyang official Facebook page po mga kabida. Kahapon po ito, ano? Now, ang sinabi po dito ni Senator Amy Marcos po mga kabida, no? Na itong gobyerno natin po ngayon ay hindi daw Marcos. Ano kayang ibig sabihin po niya na hindi ho Marcos? Hindi si Marcos o si Pangulong Marcos yung nagpapatakbo, ano? Kasi ang sabi po ni Senator Amy, Romualdez at Araneta daw yung gobyerno po natin ngayon. Okay? Nakakaintriga po, ano, mga kabida. Ano kaya ang nangyayari po dito sa ating bansa? Ito, pakinggan muna natin, ano? Ito pong promotional video po, ano, ni Senator Amy Marcos. At pagkatapos po niyan, mga kabida, magre-react po tayo. Narito po. Ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Payo ni VP, magpalit na raw ako ng apelyido. Sagot ko, Inday, hindi ko kailangan magpalit ng apelyido. Marcos ako. I'm me. Ako ay ako. Ako ay si Amy Marcos. At kapag Marcos ka, hindi ka makikipag-alyansa sa mga politikong nagbintang, nagdiin, at umapi sa iyong pamilya. Hindi mo kakainin ang isinuka mo para lamang sa politika. Hindi ganyan ang legasiya ng aking ama. Imported na ang bigas, imported pa ang hustisya, kaya malinaw. Ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Kaya tandaan, ako ay ako. Aba, nakakatakot po yan, ano, mga kabida. Mantakin nyo yung nakaupo po ngayon, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Isang Marcos po, ano, mga kabida. Pero ang sinabi po ni Senator Amy Marcos, ang gobyerno po ngayon ay hindi Marcos, kundi Romualdez at Araneta ho daw, mga kabida. Sino kaya ang tinutukoy ho dito ni Senator Amy Marcos na Romualdez at Araneta? E pagkakaalam ko po, ang Romualdez na meron pong mataas na posisyon po ngayon, ito hong si Speaker Martin Romualdez po, ano, ng House of Representatives po, mga kabida. At ito pong Araneta na meron pong influensya po, mga kabida, dahil ho asawa po ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, ito pong si Lisa Araneta Marcos. Okay? Sila po ba yung tinutukoy, ano, ni Senator Amy Marcos po, mga kabida, ano, na gobyerno, ang gobyerno po natin ngayon ay Romualdez at Araneta? Ang ibig sabihin ho ba ni Senator Amy na ang namamahala at nagpapaandar sa gobyerno ho natin ngayon ay hindi ho si Pangulong Marcos, kundi ito hong Romualdez at Araneta po, mga kabida, no? So kung ganyan po yung ibig sabihin ho niya, ibig sabihin po, ito pong si PBBM po, mga kabida, ay puppet lang po. Kung ganun yung sinabi po, ano? Ibig sabihin po, mga kabida, ni Senator Amy Marcos. Okay? Now, may sinabi pa po siya dun sa kanya hong video na nagsuggest daw ito pong si Vice President Sara Duterte na magpalit ho daw siya ng apelyido. Pero ang sabi po niya ay hindi na kailangan kasi Marcos po siya. Okay? Si Amy po siya, mga kabida. At hindi ho daw yun ang ligasiya po ng kanya hong ama. Okay? Yung na makikipag-alyansa po, ano, sa nagpapahirap po daw sa pamilya po ni Vice President Sara Duterte. Okay? Ang sinabi po niya doon, mahal na nga itong bigas, imported na nga itong bigas, yung hustisya daw ay, ang sabi pa niya doon, mga kabida, no? Na imported na nga itong bigas, pati yung hustisya, imported na rin, ano? Kasi ho, itong si dating Pangulong Duterte ay inaresto po dito sa Pilipinas, pero siya po ay pananagutin po, mga kabida,
doon po sa International Criminal Court para ho makuha yung justice ng mga sinasabi hong mga biktima po ng kanya hong war on drugs, mga kabida. Siya po ay pangulo pa po ng bansa, mga kabida, no? Medyo nakakabahala po itong sinabi po ni Senator Amy Marcos, parang meron po siyang alam, mga kabida, no, sa mga pangyayari po ngayon sa ating pamahalaan, Siguro ang tingin po niya dito is parang hindi na po si Pangulong Marcos yung nagdidesisyon, mga kabida. Baka yun yung paniniwala ko niya, mga kabida, kaya nasabi po niya itong bagay na hindi daw Marcos ang gobyerno po ngayon, kundi Romualdez at saka Araneta, Meron bang mga pagkakataon na ganun yung sitwasyon po, na iba yung, kumbaga, nangingibabaw yung impluensya po ng Romualdez at saka Araneta po, mga kabida, Okay? Meron ngang mga bali-balita na ito hong si Speaker Martin Romualdez parang umaakto na raw, mga kabida, na presidente po ng Pilipinas. Kasi kung magdesisyon ho na mamigay po ng pera para pong pangulo po ng Pilipinas, Yun yung obserbasyon po, hindi ho sa akin yun, mga kabida. Yun yung mga usap-usapan po. Okay? So ito hong sinabi po ni Senator Amy po, mga kabida. Kumpirmasyon ho ba yun? Doon po sa mga usap-usapan. Actually, ang nakakaalam lang talaga dyan, mga kabida, ito pong si Senator Amy Marcos. Yung buong katotohanan, yung buong nalalaman po niya sa pagpapatakbo po, mga kabida, ng gobyernong ito. Talaga bang si PBBM ang may say o last say po sa mga decisions, mga kabida, para sa pagpapaandar ng gobyernong ito? O baka meron pong mga tao po na kinukonsulta po ang Pangulo? Although normal lang po yan, mga kabida, na meron po siyang mga advisors, at may mga pagkakataon din na ang nasusunod yung mga advisors. Kung ano yung mga ina-advise po sa kanya po, mga kabida, at sa tingin siguro ng Pangulo na mas doable at mas maganda yung advice, yun yung susundin po niya, What's the use of hiring an advisor kung hindi ka nakikinig, po, mga kabida? So baka po, yun, kung may mga bagay po na yung desisyon ay hindi ho nagmula sa presidente, kundi nagmula ho sa kanya hong mga advisor, most likely, baka may mga ganung pagkakataon po, mga kabida. Pero kung sasabihin mo na hindi ho Marcos ang gobyernong ito, most likely, yung pagkakaintindi ko po, hindi ho Marcos ang nagpapaandar sa gobyernong ito, ibang usapan na po yan, mga kabida, Ibang usapan na po yan, okay? Meron pong nakaupo nga, isang Marcos, pero iba yung nagpapatakbo, ganun po ba yon? Okay? Ibang usapan po yan, At hindi ho tayo makakapayag na ganun po yung nangyayari po, mga kabida. Iba yung nagpapalakad at iba yung nakaupo. Parang meron pong shadow decision maker po, mga kabida. Behind the scene. Alright? At hindi ho ang Pangulo. Yan yung dapat klaruhin po, ni Senator Amy Marcos po, mga kabida. Kasi gaya na sinabi ko po kanina, meron pong mga usap-usapan po, mga rumors, okay, na hindi raw si Pangulong Marcos yung ating Pangulo po ng Pilipinas. Kasi meron daw mga taong nagpapaandar ho kay Pangulong Marcos. Kumbaga, nagko-control daw kay Pangulong Marcos, mga kabida. Okay? Kaya nga, naalala ko po yung sinabi po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte po, mga kabida, nung kasagsagan po ng kampanya, na ito hong si Pangulong Marcos ay weak. Okay? Hindi ho matibay. Okay? Na Pangulo. So pag sinabi mong weak, pwede hong ma-influence ka sa mga decisions mo, mga kabida. Okay? Pwede external yung influence nang galing
Pwede din internal, mga kabida. Ano? Hindi ho katulad ng mga leaders na meron pong panindigan. May firm decisions. Okay? Mga kabida. Kaya nga, nung nakita ko itong video na ito, medyo nakakabahala po, ano, mga kabida. Okay? Nakakabahala talaga. I don't know kung ito po ay obserbasyon lang ba ni Senator Amy Marcos o meron po siyang nalalaman po, ano, sa mga tao ho nagpapaikot sa Pangulo, ano, mga kabida. Okay, ito, ano lang ito ha. Tanong lang ito po, ano? Baka meron pong nalalaman po itong si Senator Amy Marcos. Hindi niya sasabihin yan na ang gobyernong ito ay hindi ho Marcos at ang gobyernong ito ay Romualdez at Araneta kung wala ho siyang alam. Kung wala ho siyang nalalaman po, mga kabida. No? So most likely meron pong nalalaman po itong si Senator Amy. So kaya nga ang challenge po dito po ngayon kay Senator Amy, bring it to the table kung ano yung nalalaman po ninyo. Okay? Sasabihin ko ninyo kung ano yung nalalaman, sino yung nagdidesisyon, ano? Kung ang Pangulo ho ba ang nagdidesisyon po, ano? Para po sa ating bansa, ano? O ibang tao po ang nagdidesisyon at nagmamando po, mga kabida, okay, sa gobyernong ito. Yun yung challenge po, ano, natin kay Senator Amy Marcos. Sapat na yung sinabi po niya. Okay, pero ang kailangan lang po natin yung konkretong ebidensya, no? Na iba yung nagpapatakbo sa gobyernong ito at hindi ho yung kanya hong kapatid na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Now, anong sa tingin po ninyo, mga kabida? Naniniwala ho ba kayo na hindi Marcos ang nagpapaandar ho sa gobyerno po natin ngayon? Araneta at Romualdez ang nagpapaandar po sa gobyerno natin po ngayon, ano? Okay? Nararamdaman nyo ba yan? Na iba yung nagpapatakbo, ano, sa gobyernong ito? Hindi ho si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, ano? Please comment down para ho sa inyong opinion at pananaw patungkol ho dito. Sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kabida.